naman, kaya lang nandis mga best, dear best na naman. Hindi ko na palatagalin pa, simulan ko ng basahin ang sulat ng ating Sender of the Month. Ang ibabahagi kong ito, best, ay kailangan ng patnubay ng magulang. Kaya kung isip bata ka pa, ay kailangan na sa tabi mo ang iyong mama o papa. Ha. Nagsimula ang story na ito ng aking buhay na aking ibabahagi sa iyo at sa lahat ng iyong viewers sa iyong programa na Dear Best. Iyak kong magiling sa pagbabahagi at pagsulat, kaya sana maintindihan mo at ng lahat ang aking pagbabahagi. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa aking dalawang lovers. Wow! Sana di ako husgahan agad ng mga viewers mo, best, lalo na at magpapasko na. Kaya sana ay pamasko niyo na lang sa akin. Balik tayo sa dalawang lovers ko. Ang pangalan ng unang lover ko ay Rico. Halatang matinik talaga si Chicks kasi ang galing humalik. Oh no! Unang date namin ay gentleman at parang di makabasag pinggan. Wow! Kaya na-impress ang aking malanding puso, best. Ha. Unang date namin ay kumain kami sa labas. Dinala niya ako sa unang restaurant na hindi ko pa napuntahan. Sa susunod na araw ay inimbitan niya ako sa bahay niya dahil nagluto daw siya. Ako naman na parang walang kain ay pumunta sa bahay niya na ang isip ay pagkain lang. Diyos mio, best, wala sa aking isip na gagawin niya akong pagkain. Oh no! Pagpasok ko pa lang sa bahay niya, best, ay diretso ba naman akong sinunggaban na para bang gutom na gutom siya. Oh no! Oh my goodness, best, sobrang galing niyang mag-kiss. Sa kiss pa lang ay lalabasan ka na talaga, best. Wow! Di ko lubos maisip na kiss pa lang ay ulam na. Wow! Ganun siya kagaling humalik. Wow! Nilabas ng halik niya ang natutulog na pagkababae ko, best. Wow! Plus sobrang galing niyang mag-romance sa best. Wow! Di ko akalain na mahina pala ako. Oh no! Never in my life na ma-imagine ko mawawasak ang wasak ko ng pagkababae dahil lang sa galing humalik ng isang lalaki. Wow! Di ko na i-detalye pa ang susunod na nangyari, best. Basta alam mo na yun. Ha. Di naman siya ang nagsinungaling, best. Nagluto naman talaga siya. Pinakain naman niya ako pagkatapos kahit mas nauna niya akong kinain. Sabi niya sa akin, best, na alam daw niya na kaya daw ako pumunta sa bahay niya dahil alam ko daw na kakainin niya ako. Oh no! Seryoso, best, di ko talaga akalain na kakainin niya ako dahil akala ko nung una naming date ay parang ang taas ng respeto niya sa akin at na-excite ako dahil ipagluluto niya ako. Unang date namin ay sa kainan at kumain lang kami. Tapos ang pangalawa ay ibang klase ng kainan. Kaya kahit ang galing niyang humalik ay na-turn on ako, best. Kahit sobrang nasarapan ako kasi ang baba pala ng tingin niya sa akin, which is di ko rin siya masisisi dahil bakit pa naman ako pumunta sa bahay niya. Kung di naman siya sobrang galing humalik, best, ay di naman ako madadala sa kapusukan niya. Buti na lang, walang mawawasak sa akin dahil di na ako virgin. Makalipas ang ilang araw, ay nakilala ko ang isang lalaking magaling din sa chicks dahil once again, napasok na naman ako sa bitag. Sa totoo ng best, ako ang babae na di madaling mapasok sa bitag ng isang lalaki. Wow! Ewan ko ba, best? Nasa weak era ata ako ng buhay ko. Ha. Itong pangalawang lover ko ay si Manuel. Kakaiba siya sa lahat ng manliligaw ko, best, dahil unang date namin ay di sa kainan. Dinala niya ako sa lugar na di ko akalain na magagawa kong subukan. Wow! Dahil sa suporta niya ay nagawa ko ito, best. Wow! Kung ano ito ay di ko na i-detalye pa dahil baka makikinig siya at masyadong halata na siya ang tinutukoy ko. Kaya ayun, best, inikilig na naman ang aking malanding puso.
Sobrang gentleman pa naman niya, bes. Siya ang unang manliligaw ko na laging nagmamadali para pagbuksan niya ako ng pintuan tuwing bababa ng taxi o sa kahit saang pintuan. Bago ako mailab sa kanya ay napagdesisyonan ko na i-test ang intention niya sa akin. Biniro ko siya na mag-hotel kami nang niyaya niya ako na lumabas para sa pangalawang date namin. Di ko akalain na dadalhin niya talaga ako sa hotel, bes. Dahil akala ko na malaki ang respeto niya sa akin. Akala ko, bes, mag-usap lang kami sa hotel. Naghubad pa naman agad, bes. Nagulat ako sa laki ng baril niya. Alam nga namang sisigaw ako, bes. Di naman niya ako pinilit na pumasok sa hotel, bes. Siyempre, na-curious ako, bes. Kaya goes with the flows na lang ang aking beauty. Sobrang galing niya sa kama, bes. First time ko na maranasan ng lahat ng style known to earth. Kaya ang tagal niyang natapos. Pero kahit ginawa niya ang lahat ng posisyon at malaki ang batutan niya, ay di ako nasarapan, bes. Naguguluhan ako, bes. Hihihi, ha. Ang awkward, bes, na nasarapan siya at ginawa niya ang lahat ng klase ng style, pero di ko magawang magkunwari na nasarapan. Turn up ako, bes. Kasi akala ko malinis ang hangarin niya sa akin. Ang weird, dahil kinabukasan ay pareho silang nag-text ni Rico at parehong humingi ng paumanhin dahil di daw nila ginalingan. Sa sunod daw ay galingan pa nila. Nakakaluka, best, diba? Pareho silang gentleman pero medyo bastos, kaya naguguluhan ako kung sino sa kanila ang pipiliin ko, best. Kung ikaw ang papipiliin, bes, sino ang pipiliin mo at bakit? A. Si Rico, B. Si Manuel, C. None of the above, D. Both. Joke lang. Hihihi, ha. Ang seryosong sender, Naida. Maraming salamat, sender, sa pag-share ng iyong story. Kung ako ang tatanungin mo, sender, ang pipiliin ko ay syempre both. Bakit? Kasi iba-iba yung katangian nila. Joke lang. Ang masasabi ko ng sender ay yun talaga, both. Seryoso, sender. Ang tanging makasagot lang sa iyong mga katanungan ay ang ating viewers. Kaya sa mga nanonood ngayon ay mag-comment down below na kayo. At paki-comment na lang kung sino sa mga lovers ni Naida ang dapat niyang piliin. Maraming salamat sa lahat na nanonood ngayon. See you next unang Waves ng Buwan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to get updates for a new video.